At buksan nyo rin po yung Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Philippians chapter 3 verse 14 and Hebrews chapter 1 or Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Kaya nasa speaking kapag magpipreach parang nakakana eh. Kasabi ko kay Brother Melvin, ano muna, isang song pa. Pwede puro song na lang. Okay, Philippians chapter 3 verse 14, pwede tayong tumayo. Basahin natin ang dalawang text. Philippians chapter 3 verse 14 at ipitan nyo lang yung Hebrews chapter 12 at pupunta tayo dyan sa Hebrews chapter 12. Hebrews or Philippians 3 verse 14, ready read. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Okay, verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before us endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Tayo po'y manalangin, let's pray. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyong trono. Gabay niyo po muli kami, Panginoon, sa gabi ito. We pray, Panginoon, na kayo po mamuna through your word and through your Holy Spirit. Tago niyo po ako sa likod ng cross. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasal at pagkukulang. We pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami ngayong gabi ito na makapellowship ka po namin through kanina sa prayer time, pero din po, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita. We pray, Panginoon, na itago niyo po ako sa likod ng inyong cross. Alam ko po, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang mas nararapat, Panginoon, na mamusap sa bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa through your Holy Spirit. Dahil pray po, Panginoon, na kayo rin pong patuloy na lumabay sa bawat isa po sa amin po. Ano po yung mga bagay na dinadaanan po namin, Panginoon, na encourage po kami through your word. Lahat po, Panginoon, ng mga bagay na good and perfect thing na bagay sa mga buhay namin, Panginoon, ay dahil sa mga ibigay po sa amin. At isang challenge po, Panginoon, na paano po namin kayo i-deny para kami po, Panginoon, ay bigay niyo po sa aming mga kailangan at ganoon din po, Panginoon, na maging effective po ang aming mga prayer requests. So pray din po, Panginoon, na patuloy ingatan niyo po ang aming pastor, bigay niyo po sa ganoon din po ingatan niyo po ang kanilang tibiyak. Kasi magdigan, ganoon din po yung mga kasama ng kanilang mga pastor sa kanilang mission conference na rin po kami pagpapalain. So pray. Amen. So, reviewin lang po natin yung yung pinaka natin last time. Ito yung pang-pito or pang-anim. How to delight God in prayer. So, number 1, mabilis lang po yan. Show God that you really need His power. So, yun po yung unang message. Kung gusto natin i-delight ang Panginoon sa ating prayer, hilingin talaga natin at ipakita natin na kailangan natin ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, show God that you really believe His promises. Maraming mga promises sa Bible, and every time we read the Bible, every time we have a devotion, every time na nakikinig tayo ng mga preaching, a lot of promises. And even a simple verse. Kahit na yung mga malilit na verses, mga bagay na, di ba kung minsan nagtataka kayo yung mga books na hindi mo gaano binabasa o even yung mga palagi mo nang nababasa. Tapos pag nabasa mo, maya't maya may ibibigay sa yung promise. You need to claim that promise. You need to stand for that promises. Pangatlo, number 3 is we need to show God that we really seek His guidance. So napakahalaga na in every decision we make, i-ask natin ang Panginoon. Magkaroon tayo ng time para tanungin ang Panginoon. Okay? So hindi palaging tayo ang nasusunod, kundi i-ask natin talaga ang Panginoon kung ano ang leading niya sa buhay natin. Pangapat, so number 4 is show God that you really delight His commandments. Mahirap yung mga commandment ng Panginoon. May mga commandments na talagang kailangan mo ipag-pray. But we need to be under that commandment. Sumunod tayo sa mga commandment na yan. Yan ang magbibigay sa atin ng encouragement na mag-lead sa atin. Then number 5, show God that you really serve Him
faithfully and sincerely. Nang ginagawa ko yung message na to before doon sa Alcala, hindi ko alam yung pagkakadugtong-dugog, basta inano ko lang to before sa aming anniversary. But habang pinag-aaralan ko yung binabasa ko ulit, then nakikita ko yung connection niya sa bawat points. Kaya at ngayong gabi, pag-aaralan natin is show God that you will really endure the race. Show God that you really endure the race. May sinet na race natin, sabi diyan sa Hebrews chapter 12. Kung babalikan natin yung Hebrews chapter 12, lahat po tayo may takbuhin. Lahat tayo ay sinilang sa mundong ito na save ka, alam na ng Panginoon na ikaw ay masisave. Meron ng purpose ang Panginoon sa iyo, and I believe, before mo palang makilala ang Panginoon, may mga experience ka. Especially kung gagamitin ka ng Panginoon, may mga experience ka na kung paano ka iningatan ng Panginoon. Kung paano ka ginabayan ng Panginoon. Hanggang sa ikaw ay maligtas, na later on nakita mo na merong purpose ang buhay mo. At habang ikaw ay nagsisik ng kanyang kalooban, nakikita mo unti-unting nagbubukas ang mga opportunity. Mga door of opportunity na pwede kang mag-serve sa Kanya at pwede kang gamitin ng Panginoon. Kaya pwede natin, kung titignan natin ito, maganda na tingnan natin na meron kang takbuhin. Merong purpose ang Panginoon bakit ka nilagay sa church na to. May purpose ang Panginoon bakit yung mga katangian mo meron, ano yung mga bagay na meron sa'yo. At ang sabi sa Bible sa may verse 12, or chapter 12, verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. There is a race that is set before you. That is, merong isang race na nakaset para sa akin. Merong isang race na nakaset para sa inyong mag-asawa. Merong isang race na nakaset para sa atin bilang isang church. Amen? May mga race yan. But individually, meron tayong race na dapat nating takbuhin. May mga race tayo na dapat gagawin sa buhay natin. But hindi natin yan kaya without the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. At ang sabi ng Apostol Pablo, dun sa may Philippians, ngayon binasa natin kanina, sabi niya, I press toward the mark. I press toward the mark. Napakaano yung sinabi niya na very simple yung verse na yan, pero very challenging. Honestly, ang hirap. Madaling magsimula ng lahat ng bagay. Ang dami mong pwedeng simulan eh. Pero ang hirap pag nasa kalagitnaan ka na. Okay? Ang hirap yung isang kwento na, alam mo yung isang kwento na tumatakbo, challenge siya na tumakbo ng 100 miles. Tapos ang first mile talagang energetics, ng 20 miles talagang ano pa rin. Makikita mo yung determination ng 50 miles na, medyo nakikita mong nangihina na. Pagdating ng 70, dumidiretso pa rin. Ng 90 na, talagang hirap na. Tapos ang 99 na, sabi niya, balik na ako. Ayoko na, no? Kung kailan malapit na sa finish line. And mga times sa buhay Kristiyano, may mga ganun tayong experiences. Kung kailan malapit, kuminsan, di ba, hindi niya ba nahalata? Sino sa inyo ka-experience? May pinagpipray ka isang bagay, then later on, nag-give up ka maya't maya. Darating na sana. Or sometimes kung kailan malapit ka nang gumip up, tapos dahil nagpatuloy ka, makikita mo nandyan na pala. Kasi yun ang palatandaan, madalas ang palatandaan na malapit na ibigay ng Panginoon kapag hindi ka na makapaghintay. So may mga prayer tayong ganun. At ang gagawin sa'yo ng Diablo, mag-offer siya ng something na mas madali. Yung easy way na gagawin niya. At marami tayong pwedeng but sabi ng Panginoon, isang bagay na makikita natin. Si Paul, tinignan niya yung race na to. At naging determinado siya na kahit anong mangyari, magpapatuloy siya. Amen. Actually, yung word na, yung press, yung sinabi niyang, I press toward the mark, it's a Greek, ginagamit nila ito na parang description is parang hunter na hinahanap niya yung kanyang prey. For example, gusto mong makahuli ng wild duck. Sino sa inyo nasubukang mag-hunting? Delikado tayo, no? Yung mga nag-hunting. Kasi yung sa internet, hinahanap na yung yung mag-asawa na nagpo-provide ng video ng pinapahirapan nila unti-unting mga hayop. Pag halimbawa nag-request ka, pahirapan ang koneho. Unti-unti yan, bigugupitin ng tenga. Ganon, tindi.
Kaya ngayon NBI na at ang pinakapatong sa ulo ng mag-asawa is 100,000 dahil sa kanilang ginagawa sa mga hayop. Okay? But sa Bible may nag-hunting, di ba? Na minsan na nasubukan ko mag-hunting kasama yung father ko at mahilig yung father ko na meron kaming mga rifle, yung mga pang-ibon talaga. Kung gusto mong makahuli ng wild duck, pumunta ka kung saan sila madalas pumunta. Gusto mong makahuli ng wild duck, pumunta ka doon sa may ilog na halos lubog ka, nakalagay ka ng water lily, tapos talagang lalagay mo sarili ng water lily. Ang problema nga lang kung ang na-track sa'yo, ahas. Talagang bilis lumangoy na ahas eh. Okay? Tapos yung rifle mo talagang nakapatong lang yan, ng very napakatahimik mo, unti-unti kang lalapit sa kanila. Okay, so gano'n yung yung ibig sabihin pala ng I press is yung to follow after. To follow after, talagang susundan mo. Kung gusto mong mahuli, yung prey, talagang susundan mo. Kaya nga sinabi ni Pastor Mark, yung Holy Spirit, you need to catch the Holy Spirit. Di ba? Hindi lang pala dapat, para bang simple lang na nag-pray ka, nandiyan na sa kagad sa yung Holy Spirit. Kailangan mo siyang i-catch. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, kung gusto mo siyang hanapin, you seek Him early. Meron siyang mga time meron siyang mga sinasabi na may palatandaan at meron siyang mga sinasabi sa ating mga lugar o oras kung saan mo siya makikita o paano mo siya matatagpuan. And yet, hindi natin siya isinisig. Ganon din tayo minsan. Si Apostol Pablo sinabi yan, yung I press toward the mark, talagang pinagsusumikapan niyang sundan. Hanapin yung pinaka-pray niya. Gusto niya ng success, gusto niya maging successful sa Christian life, then ginawa niya lahat. Meron siyang determination. Tingnan yung sinabi niya sa Acts chapter 20 verse 24. Acts chapter 20 verse 24. Nasabi niya sa Acts chapter 20 verse 24. Life verse ni Sister Flor to. Okay? Kapag tinitingnan ko parang ang isa sa pinakamahirap na life verse. Isa sa mga mahirap na life verse, yung Galatians 2:20. No? Puro po lang nagsabi, no? Pero sa Acts chapter 20 verse 24 sabi, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of grace of God. But none of these things move me. Isang katangian ng good hunter, hindi ang kikilos kahit makinakagat na ng langgam. Hindi ang kikilos kahit na may ahas na sa harapan niya. Kung gusto niya talagang hulihin yung kanyang prey. Ganun katindi ang mga hunter. Hindi mo yung basta-basta mapapakilos. Kahit na maghapon yan, magdamag yan na maghihintay, hindi ang kikilos. Para lang makuha niya ang pinakagantimpala niya pag nagawa niya yung kanyang mission. Si Apostol Pablo, sabi niya, but none of these things move me. Si Apostol Pablo, sa sinabi niya yan, hindi mo siya mapagpikwit. Amen? Kung Bible school student, si Apostol Pablo, sasabihin niya directly sa atin, I will never quit ang Bible Institute. Sinimulan ko yan, tatapusin ko yan. May mga nagsisimula ng Bible Institute, pagkasimula, maya't maya, wala na. Kaya magsisimula ka sa orchestra, tapusin mo yan, hindi yan. Pag nagsimula yan sa choir, hindi yan mag-quit. Anything na ibigay mo kay Apostol Pablo, sasabihin niya, I will never quit. Good. Hindi yan tatalikod basta-basta sa kanyang responsibility. Siyang isang klase ng Kristiyano na hindi kayo iwanan sa ere, amen? Kung siya i-helper mo, talagang helper mo yan. Si Apostol Pablo yung hindi basta-basta mag-give in sa temptation. Mas tinitingnan niya yung consequence kaysa doon sa lesson na ibibigay ng temptation o ng kasalanan. Matalino si Apostol Pablo hindi lang sa kanyang physical na kundi sa kanyang spiritual, sa kanyang spirit, pinagsimikapan niya maging healthy sa kanyang spirit. Hindi niya basta-basta ito-throw yung kanyang towel para ipasa ang responsibility. Amen? Hindi niya basta-basta mag-slow down. Magpapatuloy yan. Isa lang palagi niyang sasabihin, I press toward the mark. He will finish the race. Gusto natin ma-delight ang Diyos. Let's endure the race. May mga race tayo.
Alam ko may mga iba sa inyo na medyo nag-a-adjust, maraming mga adjustment. Marami tayong ginagawa, especially kapag may mga commitment tayo, but we need to finish the race. Amen? May mga gagawin tayo na but kailangan natin magpatuloy. Ano yung dapat natin endure? Tatlo na. Tatlong bagay natin na endure. Na sinabi ng Panginoon na tayo ay anak na ng Diyos. May bagay na i-endure tayo sa Diyos. Alam nyo, maraming nag-i-endure ngayon ng mga tao dahil sa kasalanan ginawa rin nila. I remember yung isang documentaries na ginawa sa GMA. Nag-advertise pa ng network, no? Merong isang barangay na malulungkot ka sa kalagayan nila, tataba ng tiyan. May mga alagang bulate. Okay? At merong isang lalaki doon na talagang parang buntis, ang payat-payat niya, parang buntis siya, na kapag kumilos daw siya, nararamdaman niya rin yung pagkilos ng alaga niya. Napakatindi. At marami nang namatay sa kanila, bata at matanda, namamatay dahil sa kanilang alaga. Antindi. Pinuntahan yung mismo ng isang crew, isang reporter, nakalimutan ko yung pangalan. So, pagpunta niya doon, nang nakita niya yun, tinignan nila ano yung nagiging cause. Ang nagiging cause, yung pinaliliguan nila, doon sila naliligo, doon sila naglalaban na ilog. Pero ito rin, doon din sila nagdudumi, doon din sila umiihi, lahat na doon, basta kailangan nila ng tubig. Doon, maliban lang doon sa kanilang inumin. Nang na-discover nila ang pinaka-cause, yung maliliit na parang kuhol. Na ang tindi pala ang bulati pala, hindi yan pumapasok lang sa sugat. Kahit na nakapaa ka, yung mga butas ng mga, alam niyo maliliit na, yung mga pores ng mga natin, ang style pala niyan, papasok yan, may iwan yung buntot niya, wala na siyang pakialam sa buntot niya, basta may pasok niya yung ulo niya. At kapag pumasok na yun, pupunta na yan, sasama na yan sa daloy ng kanyang dugo. Pupunta na yan sa lahat ng part ng katawan mo, until sasay na mapunta yan sa part ng stomach mo, at doon magpaparami. At magugulat kayo, merong isang family, na lahat sila meron. Na ang hope na lang nila na talagang iniingatan nila yung newly born baby, na talagang pinagsusumikapan nila na iniigiban ng tubig, kahit mahal yung gasolina. Hindi binibili yung tubig, pero ang mahal ng gasolina. Pagpupunta sila sa bayan, para lang pampaligo at panginom ng bata. Sabi nila kahit na isa man lang mag-survive sa family namin. Dinidiscover na nila kung ano yung possible na gamot. Pero isang bagay na sila rin ang gumawa eh. Hindi sila gumawa ng magandang palikuran na kung bakit, tingnan kung titignan yung itsura ng kanilang palikuran. Yung mga babae makikita mo, naglalaba doon, may makikita kayo, yung anak nila magda-dive doon. Tapos, doon din sa the same na dive ngayon, doon din, pag naghilera sila, dudumi. Tapos, doon din mag-iwi-iwi lahat. Kaya nga, pag tinignan mo yung camera, inano nila sa ilalim, parang linis tingnan sa ibabaw. Pag tinignan nila sa ilalim, grabe ang dumi. Kaya no wonder, ganun sila katindi, ini-endure nila yung sakit na yun because of their own doings. But as a Christian, meron tayong dapat i-endure. Amen? Hindi dahil sa but dahil anak na tayo ng Diyos. Una, we need to endure first, God's dealing. God's dealing. We need to endure God's dealing. Yung word dito na endure, nang ginamit yung, tingnan nyo sa 1 Corinthians 13 verse 7. 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Nang ginamit yung word na endure dito, o yung endure, 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Sabi sa may verse 7, 1 Corinthians 13 verse 7, bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Na sinabi yung endure it all things because of love. Meron siyang sinabi na word na endure it, na ang ibig sabihin sa Greek word niyan is hopomeno. No, hindi lang apelyido ni brother Jerome. Hopomeno. Na ang ibig sabihin is to stay under. To stay under. Kung gusto mong maipakita yan, halimbawa, di ba yung love? Kapag sinabi mong love, na magbe-bear lahat ng bagay, i-endure mo lahat ng bagay, then you need to endure. Yung word na endure all things.
especially kapag mag-asawa, sakop ka na ng batas, di ba? Na kahit anong mangyari, you are under that law. Na kapag pinakasalan mo ang isang tao, forever na yun hanggang sa kamatayan niya ng asawa mo. Under the law. Magka-under ka, magpapasakop ka. 2 Timothy chapter 2 verse 10, tignan nyo rin sinabi. The same word na ginamit sa word na endureth. Ang sabi ni Apostle Paul, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Yung sinabi niya, I endure all things for the elect's sake, for the Christian's sake, as a sake na rin ng Diyos. Ang sinabi niya, he go under or stay under sa dealing ng Panginoon. May dealing ang Panginoon sa atin. May mga bagay siya na binanggit sa Bible, may commandments siya. Yung pagka binasa mo ang Psalms 119, puro ano yan eh. Madalas iisa yung mga word eh. Precept, stature, ano pa. Commandments, ano pa. Yung mga LBCA, yung memorize. Kasi pag nagme-memorize itong mga to, ang tendency, pagbabaliktaran niya, dahil halos pare-parehas yung ibig sabihin eh. Di ba? Ibig sabihin, principle ng Panginoon. At kapag tayo anak na ng Diyos, meron tayong hinahawakan na principle. Di ba sino sa inyo, kapag may ginagawa, gusto may pattern? Gusto ko may pattern. Mahirap po lang pattern. Pag ginagawa namin yung t-shirt, yung gumagawa kami ng t-shirt ng yung ginawa sa mission, nilalagyan ng logo, lalagyan dito, minano-mano namin yun. Tawanan kami dahil even si Pastor, sinubukan namin yun. Ang init-init nung press, tapos ang lakas ng kuryente, 3 oras na, nagagawa pa lang namin 10 damit. 10 damit, 3 oras. So imagine mo, ang laki ng konsumo ng kuryente na unang-una dahil ang hirap eh. Tapos tabi-tabingi pa, hindi mo ma-perfect. Pag nilagay mo yung logo, kuminsan pa, nababaliktad eh. Dahil wala talagang ano eh. Tapos kuminsan eh, walang pattern kung ilang talagang init, kuminsan sobrang sunog, kuminsan hilaw, no? Walang pattern. Pero kapag nagawa mo na, nagkaroon ka na ng pattern, di ba ang dali? Sa isang damit, kailangan lang namin ng 25 seconds. Sa isang damit. Pag pre-nation, agad-agad tatanggalin nyo, may susubok agad, sabihin na natin around 35 to 40 seconds, tapos ang isang damit. Then meron ng pattern. Gumawa kami ng pattern mismo. Kapag ikaw ay systematikong tao, at gusto mo marami kang production na mangyayari, gusto mo meron kang pattern. Gusto mo meron kang susundan na gabay. Ang Diyos, binigyan na tayo ng gabay. Meron na tayong salita ng Diyos na lahat na ng sagot sa tanong natin, lahat na ng direksyon nandito. But we're playing God. Para bang gusto natin tayo ang Diyos. Gusto natin tayo mag-experiment. Gusto natin meron tayong ito-try. Para bang ganito, sinabi na ng Diyos kung ano yung sikreto ng success. Ayaw pa rin sundin. May problem ka financially, nandiyan ang pinaka-sikreto. Yung sa tayo sinopinay, parang hirap pa rin, no? May mga ibang tao na magta-try pa rin. Sinabi na ng Panginoon kung anong dapat mong gawin para bilang isang anak, para humaba buhay mo, sumunod ka sa magulang mo, hindi mo susundin yan. Maraming commandment dito na hindi sinusunod ng tao. Maraming bagay na sinasabi dito na ang values natin ngayon nakadepende na hindi sa salita ng Diyos, kundi sa kaisipan ng tao. Just imagine how many country na pwedeng magkasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ang dami na. Later on, ang abortion, pwede na nilang ialaw. Ang dami nang lumalabas ngayon na ang hirap ng mag-stay na maging dahil, alam niyo, even sa school, ako nalulungkot personally, sana magkaroon tayo ng maraming professionals na Kristiyano. Maraming teacher na Kristiyano. Alam niyo, hindi naman sa pangano, pero isa sa pinaka-pabulok na sistema, yung education. Education. Makikita mo yung principal may kabit na cup na galing sa under niya, di ba? Pag nalipat yung principal ulit sa ibang school, panibagong ano na naman yun. Sa amin, marami ng pinatay. Doon sa Bayambang, marami ng pinatay ang pinakasanhi ng lalaki o ng babae. At ako, nalulungkot ako doon sa masteran ko kapag nagkwekwentuhan kami. Alam niyo yung topic namin, financial management. Pero ewan ko bakit yung professor ko, pumasok kami sa cabaret. Imagine, discussion sa klase,
bigla niyang tatanungin. Di ba, tinatanong niya, kapag utang yan, anong term yan? Sa financial management. Kapag ito ay property, ano yan? Di ba, kung asset yan, anong klase ng asset? No? Tapos maya-maya tatanungin niya, paano yung mga prostitute? Tapos may mga tanong siya na somewhat na parang sabi ko, pagkalam kong malapit ng uwian at magtatanong na siyang ganon, nilalabas ko na yung kapihat ko, magkakapi na ako. Basusan na, parang no? Kaya nandun ako palagi sa sulok. Kaya sabi ng mga kaklase ko, parang hindi ka parang hindi ka in. Parang wala kang kahalang sa pinag-uusapan. Kasi imagine yung mga salitang ganon At may mga tanong siya na, kunwari, sige, state nyo, imagine professor, sasabihin, state nyo, kung ikaw ay single o married, bakit niya patatanungin? Kung minsan inisip ko, bakit niya patatanungin? Sabihin na nga sige, tanungin mo. Nagtanong siya. Tapos may magsasabi, single. May magsasabi, happily married. Are you really happy? Mga tanong na question na gano'n. Yes, sir, sabi ng kaklase ko. Is your husband happy? Alam niyo, bakit may mga tanong na gano'n, na para bang, nakukuha niyo ibig sabihin? At pagdating sa school, marami na ngayon, kapag nalata nyo, kapag lalaki sa school, pagka yung professor sa school, lumalambot. Pag tunay na lalaki, babaero. Pag hindi babaero, lalakero. Ibang klase Kung ano nang gagawin, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo. Honestly, pagka nasa CR ka ngayon, lahat na pagdududahan mo. Diba? Hindi ka na mag-ano Bakit? Hindi mo alam kung ano sila. But tingnan nyo ito mabuti. May mga bagay na sinabi na. Pero alam nyo, kung minsan nawawala rin sa atin, sabi natin, matinding kasalanan yan. Pero yung conviction natin, nawawala na rin kuminsan. Pag sinabi ng Panginoon, ang babae dapat magpalda, ilang beses na natin naririnig yung palda dapat, pero pagdating pa rin sa labas, hindi pa rin palda. Yung mga lalaki, iba pa rin Kahit na nung sabihin mo na patungkol sa pulbos, may nagpupulbos pa rin. Nag-blushon pa rin, kung ano pa rin. Hindi mo maintindihan kung ano. Pero kahit sabihin na yan, hindi mo pa rin matatanggal. Okay? Alam nyo sa LBI, kahit nasabihan mo ng maraming demerits, okay? Maraming demerits. Pag sinabi yung mga demerits, at isa sa pinaka-demerit ngayon, talagang pinagbabantayan yung mag-usap kayong dalawa lang kayo. For your protection yun, di ba? Pero kung minsan, talagang gagawa ka pa ng way para magawa mo yun na walang ano. Kung minsan may binibigay na sa atin na direction, na pattern ng Panginoon para maging masaya ka. Para magawa mo yung kalooban ng Panginoon, and yet, hindi mo pa rin susundin. Nasa sa'yo yan kung hindi ka magpapadeal sa Panginoon. Dahil kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, Hebrews chapter 12 verse 7, tingnan yung Hebrews chapter 12 verse 7, may dealing ang Panginoon. Blessing kapag ikaw ay nag-obey. Curse kapag ikaw ay nag-disobey. Pero bilang isang Kristiyano, ang sabi sa Bible, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement whereof are partakers, then are bastards and not sons. Alam niyo ang Panginoon, very consistent. Kuminsan, honestly, as a parent, hindi tayo consistent sa anak natin. Tama? Pag sinabi natin na isang bagay na mali, kuminsan, hindi nasusunod lagi yun Pero ang Diyos consistent, pag sinabi niyang mali, talagang mali. Pag sinabi niyang tama, talagang tama. At kapag ginawa mo pa rin kung ano yung mali, mayroong palo. May palo. And we need to endure that chastisement. We need to endure yung leading ng Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay natin na kapag dinidil tayo ng Panginoon, sana sumunod lang tayo. We need to go under sa kanyang authority. May authority siya Kahit anong mangyari, under ka sa authority ng Diyos. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon kung hindi ako naligtas. Lahat tayo, kung hindi tayo naligtas. Kung ano yung nagagawa mong kasalanan ngayon, 10% pa lang yan. Isipin mo na lang to, Kristiyano ka na, pero nakakagawa ka pa ng kasalanan. How much more kapag hindi ka Kristiyano?
Kristyano ka na, natitempt ka pa. How much more kapag hindi ka Kristyano? Diba, pagka nag-i-internet ka, matitempt ka kuminsan sa mga ganyan, kaya dapat mabilis ka eh. Dapat maingat ka. Pero kapag hindi ka Kristyano, dadaanan mo lahat yan. At magiging masyado ng pamilyar yung isipan ng pamilyar na yung mata mo, na para bang hindi mo na alam kung ano ang tama, kung ano ang mali. Na kung minsan, mas allergic pa tayo sa tama kaysa sa mali. So tingnan natin kung paano mag-deal ang Panginoon. May mga pagkakataon na sasabihin niya sa atin ng landas, pero kapag ayaw natin sumunod sa landas ng Panginoon, meron siyang way para ilid ka. At ito ang masakit sa Panginoon. Para sa kapakanan natin, kahit yung, alam niyo yung, kapag ako nagparusa sa anak ko, hindi ko alam kung ano yung pinakamagandang chastisement. Pero itong alam ng Diyos kung ano yung pinakaayaw mo. Alam ng Diyos yung pinaka-weakness mo. Alam ng Diyos kung sino kakantin niya sa labas mo. Alam ng Diyos kung anong kukunin niya sa iyo. Alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa iyo. Na someday, iiyakan mo kapag hindi ka susunod sa Kanya. Amen? Kailan ka susunod sa Kanya? Kapag punong-puno ka na ng palaw. Let's enjoy God's leading. Second, let's enjoy God's training. Let's enjoy God's training. Yung word na endureth na ginamit dito is kakopateo. No? Kakopateo. Undergo hardship. To undergo hardship. Sabi yan sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, thou therefore endure. Okay, yung endure yung hardship. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Sabi yan, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Na sinabi ng Panginoon yung hardness na yun, di ba? Itong pag-pray natin sa church. Alam niyo kung bakit marami tayong activity? Alam niyo kung bakit hindi bumababa yung faith promise na hindi dapat bumaba yung faith promise na yan? Minsan, magkakaroon ka ng worry habang mag-iisip ka eh. Paano kaya kapag lahat ng givers sa church? Sabi nga ni Pastor Angles, isang bagay na sinabi niya sa akin nang nagpastor ako sa Alcala, huwag mong i-maintain ng tao dahil mawawala sila someday. Kailangan ka mag-reach out na mag-reach out na mag-reach out. Mag-train na mag-train na mag-train. Dahil kapag walang susunod na na-train, babagsak yung ministry. Aanhin natin ang malaking building, aanhin natin ang magandang facility kung yung mga susunod sa atin, walang pag-ibig sa ministry. Aanhin natin yung magandang testimony natin na sa Laloma Baptist Church na sinumulan ng Amerikano pero nakita kung paano tumayo ito sa pamagitan ng mga Pilipino na umasa sa Diyos. Kapag yung mga susunod, someday, hindi marunong mag-sacrifice ang pera nila. Hindi marunong mag-sacrifice ang tunay na service nila. Alam niyo yung experience natin, may time na binanggit ko na to. Pero, sino sa inyo yung bago siya nakaginhawa sa buhay, maraming dinaan ng hirap? Personally, nang bata ka, naghirap kayo. No? Tumaas sa hirap, tapos si Aaron pala yung mama na. Pero may dinaanan kang hirap eh. I remember yung time na siguro sa inyo, may mga iba sa inyo naka-experience. Ako, ang baon ko dati, 50 centimos, pero malaki na yun nun. Pero yung 50 centimos na yun, 15 centavos, pamasahe sa tricycle. Okay? So, ganon. Kung alam nyo pa yun, yung Notre-Ban noon, 15 centavos, yung Notre-Ban. No, hindi na makarelate yung mga young people, pero naabutan ko pa yung Notre-Ban na yun. Okay? Sa 50 centavos, kung gusto kong mag-tricycle, ubos yun. Kung mag-tricycle ako, ubos yun. Wala akong baon. So para may baon ako, papasok ako sa Acacia Elementary School, dyan sa Malabon, from JP Rizal Street, maglalakad na lang ako doon, tapos pagdating ko doon, yung 50 centimos na yun, bibili ako ng Notre-Ban. At kapag may Notre-Ban ako, tapos palamanan ko ng ice cream, 50 centimos na yun. So kung gusto mong mayroon kang merienda, huwag kang sumakay. Ngayon, kapag gusto mo ng tinapay, mamili ka. Kung gusto nang itutulak, yun lang. Gusto mo ng palamig, palamig lang. No? Ganun.
Akala ko, elementary lang ganun, pero hanggang high school ganun. Talagang 15 pesos, tapos ang pamasahe ko magkano? Na may iwan talaga sa akin, halos 5 piso yung pamasahe, yung merienda. Nasubukan ko, college na ako. Pag nagyaya ang mga kaklase ko, kakain kami kahit nasa turo-turo lang, hindi ako pupunta. Then pag nagyaya sila, yung banana split pa lang, ubus na kagad yung pera ko. Kaya kapag doon sa banana split na yon, talagang split muna kami lahat. No? Diyan kayo, dito ako. Diyan kayo sa banana, dito ako sa split. Medyo ano eh. Kaya ginawa ko, sabi ko, Tay, bike, kailangan ko ng bike. So college ako, nagbabike ako. I remember nang bata pa ako, na elementary pa ako dito, nasubukan ko yung magbenta ng bibingka. Alam niyo na nakakaon yung sisigaw-sigaw ka, 25 centimos, bibingka! Pagka ano naman, kung nagsawa ka na sa bibingka, ube! Dalawa yun eh. Tapos 4 pesos. 12 pesos, pag nagbenta mo yun, sa'yo ang 4 pesos, ibalik mo sa may-ari yung 8 pesos. Sa isang araw, para magkaroon ako ng 12 pesos, kailangan ko makaubos ang 3. At kapag nakatatlo ko, papabunutin ako doon sa isang garapon na may nakasulat doon piso, 2 piso, 3 piso, 4 na piso. Parang primo na lang kapag naabot mo yung 3 pieces na box. At madalas, dinadaya naman kami ng namin, isa lang yung 4 pesos doon, isa lang 3 pesos doon, isa lang 2 pesos doon, karamihan doon 1 peso. Pero okay na yun. Masaya na ako pag umuwi ako 13 pesos. Para hindi ako umasa sa magulang ko. Na nakita ko umiyak ang nanay ko na wala kaming pera, umiyak ang nanay ko, nakita ko nag-usap sila ng tatay ko, kinuha ko lahat ng laruan namin, pumunta ako sa Diwa, nagbenta ako ng laruan ko, tag-piso isa. Umuwi ako, meron akong less than 10. Sabi na nanay ko, kala ko na wala ka na. Saan ka ba pumunta? Galit na galit siya nang hinahanap niya ako, nang sinabi ko nagbenta ako ng laruan. First time ko nakita umiyak ang nanay ko. Alam ko humawak ng pera ngayon. Dahil nasubukan ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Young people, hindi na kayo marunong humawak ng pera. Maraming tao na ngayon hindi na marunong humawak ng pera dahil napakadali ng kitain ng pera. Napakadali ng iabot sa kanila ng pera. Just imagine before, kontento ka na sa laruang piso isa. Kontento ka na sa, kung magkaroon ka ng gadget na 50 pesos na gadget noon. Hindi gadget yun, laruan lang talaga. Very ano ka na doon. Napakasaya mo na. Pero ang laruan ng young people ngayon, 14,000. Tapos kung sabi ko nga sa inyo, may sinabi ako sa mga college namin noon, meron kaming young people na ang laptop niya, alam niyo kung paano humawak ng laptop yung isang young people namin before? Ganun no? Napakabagong laptop, hinahagis na tas. Ganun siya humawak. Kulang na lang, paikutin niya sa kami yung ganun. No? Ganun katinding humawak. Wala pang isang buwan, sira ng screen. More than 20,000. Why? Hindi na pinaghirapan. Alam ko minsan, ang bagay na pinaghirapan mo, mamahalin mo eh. Ano talagang kapag pinaghirapan mo yan, isang taon ka na hindi kumain para lang mabilihan. Hindi ka nag-merienda, hindi ka nag-soft drinks, wala talagang merienda, sabi ko sa'yo, hindi mo basta-basta ipapahiram yan. Amen? Hindi mo basta-basta ipapagamit yan. Amen? At kapag ikaw ang gumagamit, wala pang isang 3 minuto or 30 minutes, 1 hour, gusto patayin mo na baka mag-overheat. So sobrang ingat mo. Meron nga ako isang kaklase na sobrang ingat niya doon sa 500 worth na kanyang payong. Umuulan na, pinag-isipan pa kung ibubuksan o hindi. Ang hindi nito. Nawala ko yung payong ko para bang manghihinayang pa na makisubo yung lalaki yun ha. Pero sabi ko, tinanong ko kung ilang taon na yung payong niya. Nagulat ako, 5 years na. Yung payong niya, ang ganda-ganda pa ng kulay. Grabe, sabi. Hindi ko lang alam kung gaano niya binili yun, kung paano niya nabili yung payong na yun. Kung pinag-awayan pa nilang mag-asawa yun. Para mabili niya, pero ingat na ingat siya. Di ba, the more na nagkaroon ako ng training sa CAT,
Sino dito inabutan pang CAP? Di ba maganda yung CAP? Maganda ibalik yung ROTC. Maganda ibalik yung pahirap na nandun ka maghahapon ka sa init. Pag meron kang maraming gagawin sa'yo. No, yung duck walk, snake roll, rug roll. No, yung mga, di ba? Tapos yung pinaka-paborito ng officer namin, yung ipitin tenga mo, tapos spinning. 5 na spin. Patatakbuhin ka kahit anong gawin mong straight ng takbo, pag ganun ka talaga, paikot. Habang nagsusuka ka, tumatakbo ka dahil sa sobrang hilo. Maraming mga training, pero nang sinabi ng officer namin, mag-quit ka na, mag-quit ka na. Palagi nila sinasabi, mag-quit ka na. Yun ang palagi namin naririnig eh. Bakit sa CAT? Bakit sa ROTC? Bakit kapag kukuha ka ng officer? Ang palagi sasabihin sa'yo, mag-quit ka na! Mag-quit ka na! Quit ka na! Sasabihin sa'yo, sige, 1 week pa. Tapos nag-1 week kang push up. Quit ka na! Another 1 week. Push up ka, hindi ka mag-quit. Yung mga Kristyano, huwag ka mag-quit. Mayami nag-quit. Bakit gano'n? No? Parang hindi ko maintindihan yung analogy na yun. Kahit sipas-sipain ka dyan, batok-batukan ka dyan ng officer mo, paligawan sa'yo yung puno. Ang hirap nun. Pero sabi ko sa officer ko, at least, hindi namin pasasagutin yung puno. Ang hirap naman pasagutin nun. Ganun mo yung puno para mabuo sa'yo. Pero ang dami nilang kalokohan. Pero isang bagay na nag-iisip ko, nang nakuha ko yung halos ilang buwan, 4 months, 6 months, gano'n, isa lang nasa isipan namin eh. Pinag-quit kami kasi 200 kami, 80 lang ang pwedeng bigyan ng title. 80 lang ang pwedeng maging officer. Pero walang gusto mag-quit. Alam niyo kung bakit? Pinaghirapan na namin to, mag-quit pa kami. Kaya yung ibig sabihin, dinaanan mo na yung hirap eh, mag-quit ka pa. Dumaan ka na sa matinding dagok sa buhay mo, nakayanan mo dahil sa Panginoon, mag-quit ka pa. Nagawa mo ng last year, yung ilang years ka nang nagkakaroon ng commitment, nagawa mo, mag-quit ka pa. Natapos mo na yung 1 year sa BI, mag-quit ka pa. Diba? Sasayangin mo yung oras mo. Pag may sinimulan ka, tapusin mo na, amen? Kahit anong gawin sa amin ng officer namin, tinandang ko yung officer na nagbatok-batok sa akin. Pero nang nag-graduate ako, sabi ko, patas na tayo. Hindi na ako gaganti kasi graduate na ako. Saka ko lang na-experience, sabi ko, kung anong ginawa nyo sa amin, hindi namin gagawin sa next batch. Hindi kami nagparusa na to the point na may parusa kami na talagang ginagulong kami sa dibdib. May kaklase kami na sumuka ng dugo. Hindi ko alam kung ano naging case nun. Pero talagang laki ng katawan niya, pero sa sobrang lakas ng pagkakano sa kanya, nagsuka siya ng dugo during the training. Tatanggalin ng sapatos mo, lahat ng parts ng damit mo, tapos babalutin niya ng sama-sama, pag-iwa-hiwalay, iiyano sa dilim, tapos unahan kayong maghanapan nun, tapos saka kayo magsusuot. Ang hirap nun. Kanya-kanya na lang ng suit, bahala na kung magkapalitan ng sapatos, ang damin. Basta makadating kami doon sa may line. Pero dahil sa ginawa nila yun, sabi ko, pinaghirapan ko na ito, hindi na ako susuko. Sana sa Christian life, the more na nakikita natin hardship, the more hindi tayo susuko. Wala pang pinupugutan ng ulo sa atin ngayon, amen? Nang maraming pinupugutan, maraming faithful. Nang maraming pinapatay na Kristiyano, maraming faithful. Bakit ngayon? Hindi ka naman pupugutan ng ulo mo kapag ka nagdala ka ng Bible. Hindi ka naman pupugutan ng ulo mo mag soul winning. And yet, maraming tao hindi marunong. Kulang na sa atin yun eh. Tingnan yung Hebrews 11 verse 27. Hebrews 11 verse 27. Hebrews 11 verse 27. Sabi niyan, by faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Nang binabasa ko before yan, parang in-endure niya lang yung pinaka-kapalit para lang maglingkod sa Diyos. Pero pag binasa mo pala yung word na endure dyan, kartereho, nang ibig sabihin ng kartereho, to become strong, to be strong. Isang principle na makikita nyo sa Bible, hindi ka magiging strong because of money. Hindi ka magiging strong because of Egypt. Hindi ka magiging strong because of power. Hindi ka magiging strong sa mga bagay na pinagmamalaki mo.
Magiging strong ka kapag nilid ka na ng Panginoon sa bagay na gusto niya. Kung kailan alam niyo yung isang bagay na naging strength ni Moses, yung time na hindi na siya marunong magsalita. Yung time na para bang 40 years, parang lahat ng pinag-aralan niya sa Egypt na wala. At kasama niya mga tupa. Ano yan, tunay na strength, ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi kapag malakas tayo. Kapag nararamdaman nyo na yung hina. Kapag nararamdaman mo na yung sakit. Kapag may problema. Sometimes, binibigyan tayo ng strength ng Panginoon. At bago niya ibigay yan, bibigyan ka muna ng pain. Diba si Manny Pacquiao, ano ang kanyang, ngayon? Aray mo, galing mo. Kung wala kang aray, hindi ka gagaling. Delay, no? Tamang kaisipan eh. Kung walang pain, walang gain. Diba? Kung walang pain, walang gain. Merong isang 80 years old na babae. Umaattend sa church faithfully. Faithfully umaattend sa church, meron siyang arthritis. I remember nang binabasa ko yung illustration na yun. I remember si Chang Bernardo. Naalala niya si Chang Bernardo pag umakyat sa hagdanan. Naalala niya siya kapag pupunta dito na talagang yung paa niya namamadala. And yet talagang pinagsusumikapang lumakad at aattend sa church. So sa awa ng yung isang Christian, tinanong na, Nay, bakit faithful ka pang pumupunta sa church? Pwede ka namang mag-worship sa ganito. Ang sabi ng 80 years old na babae, sabi niya, so tinanong niya rin, paano ba kayo nakakapunta dito kahit ang hirap na kayo? Ang sabi niya, yung puso ko nandun na, sumusunod na lang yung paa ko. Yung puso niya nandun eh. Na kahit na anong gawin niya, hindi niya namano yung paa niya dahil susunod at susunod din ang puso niya. Maraming members sa church, wala yung puso nila sa church kasi hindi na sila nagsasacrifice. Hindi na tayo marunong mag-sacrifice. Hindi na tayo marunong dumaan sa hardship. Ako natatakot ako kuminsan. Honestly, hindi ko alam kung anong nararamdaman ng mga member ngayon sa church na yung sa level na, ano ba, si Doc Arvin, yung mga sa mga young people. Alam niyo kung pinagpipray namin young people? Paano kapag kayo na? Mapapanatili niyo ba yan na tumataas? Paano kapag kayo na? Mapapanatili niyo ba yun na mabibuild yung building doon? O pwede ba kayo may dream na someday ang isarog? Halos yan? Maraming building dyan na hile-hilera kung hindi pa dumating ang Panginoon. Nasa kalagitnaan ng malapit kila Brother John, meron ding part namin dyan. Na kapag magsuservice tayo, yung buong isarog talaga parang may vision tayo na gano'n. May vision na tayo na yung dyan natin is, dito natin, nalalawak. Ano yung mahirap kapag ngayon pa lang, ang kalaban natin ngayon, masyado na tayong materialistic. Pwedeng ang young people hindi magmerienda. Kaya niyang lahat, kahit na nga project sa school, hindi na binibili. Makapag-load lang. I-sacrifice na lahat, mabili lang yung latest na cellphone. Google agad, di ba sinasabi ni Pastor? Bakit pagdating sa camp, palaging walang pera? Pagkatapos ng camp, may bagong cellphone. Yung sacrifice. Sa ating mga kumisan, sa sobrang, di ba, honestly, sa atin naman na sa sobrang hirap na dinadanas natin, kumisan natitempt tayo na magpahinga. Natitempt tayo magpahinga. Pero the more na nagpapahinga tayo, the more nararamdaman natin, ayaw na natin bumalik. Alam natin, isang training ng Diyos, kuminsan, hihintayin pa natin na may kunin sa atin bago tayo kumilos ulit. Pero may training ng Diyos, mas matindi ang training ng Panginoon.
sumunod lang tayo. So una, God's dealing. Second, enjoy God's training. Last, enjoy God's timing. Enjoy God's timing. Ang sabi dyan yung word na endure, doon sa Hebrews 6 verse 15, sabi yan, and also after he had patiently endured, he obtained the promise. Ang word na ginamit dyan is makrotomeo. Makrotomeo. Nang ibig sabihin is, be patient. Wait patiently. Amen? Wait patiently. Mahalaga yung tatlong bagay na yan, no? Yung dealing, yung training, saka yung timing. I-deal tayo ng Panginoon, may mga bagay siya na gustong ayusin sa buhay natin, dapat sumunod tayo dyan. Kapag ikaw ay sumusunod na, ititrain ka ng Panginoon para mas maging mas malakas ka pa, mas pakinabang ka. At pangatlo, mahalaga ito yung timing ng Panginoon. Kuminsan, kung hindi tayo kung magtagumpay tayo dun sa dalawa, kukunin sa atin ni Satan yung timing. Yung perfect timing. Gagawa siya ng way para hindi ka na maghintay. Gagawa siya ng way para hindi ka na, para bang gusto mo, lahat tayo ngayon nasasanay sa mabilisan. Pero nakakalimutan natin Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He hath made everything beautiful in His time. He made everything beautiful in His time. Sometimes meron akong gustong bilhin. Tapos iniisip ko, kung meron lang akong ganito, mabibili ko yan. Pero minsan natanong ko rin, bakit wala akong ganito? Kasi hindi kalooban ng Diyos. Ako yung ibig sabihin. Di ba kung minsan, madalas ngayon pumunta ka sa mall, madalas, gusto mo makuha isang bagay na wala ka pang pera, anong kailangan? Credit card. Di ba? Credit card. Sige, credit card. Anong gagawin mo ngayon? Doon sa credit card na yan, sana meron ako niyan. Pero bakit hindi ka binibigyan? Isa, hindi mo pa kailangan. Pangalawa, hindi mo kayang i-manage. Pangatlo, baka lalo ka lang lumayo sa Panginoon. May mga pagkakataon na maayos siya na gamitin. Pero may mga pagkakataon na hindi yan makakatulong sa atin. Pero tayo, kuminsan hindi tayo mapakali. Alam niyo yung sino sa inyo medyo mayroon pa rin attitude na yung kapag gusto mo ngayon na kagad ngayon na. Hindi ka na makatulog. Ha? May mga pagkakataon, ganun ako. May mga pagkakataon na kapag may gusto akong gawin, ay talaga, hindi nyo na mapipigilan na ano yan. At kuminsan, ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ito muna yung concentration ko muna to. Dahil kuminsan, magsiset ka na isang bagay na gagawin mo, may darating na isang bagay na may interesado ka dun, divert yung attention mo dun. At kapag na-divert yung attention mo dun, gagawin mo yun. Then later on, ang dami mong nagawa, ang dami mong parang feeling mo, pagod na pagod ka, then ma-realize mo, natapos yung araw, hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. Sometimes ganun ang gagawin sa atin ng Diablo. Meron kang kailangan. Pero dahil marami kang bagay na gusto makuha, nakuha mo nga yun, pero yung kailangan mo, hindi mo nakuha. Kuminsan, mas maganda pang huwag ka ng, pagmadali eh. Huwag mo nang gawin yung way mo. Antayin mo yung way ng Panginoon. Amen? God's timing. Kung gusto natin i-delight ang Panginoon ngayong gabi, isa sa bagay na i-enjoy natin yung race na yan. Paano mo i-endure? Hayaan mo ang mag-deal sa'yo ang Panginoon. Hayaan mo ang mag-train sa'yo ang Panginoon. At hayaan mo ang time ng Panginoon na masunod. Amen? Tayo po yung let's pray. Diyos ang